What's up guys? Pinoy Xer here. Ano na ba nangyayari sa ating bayan? Nasaan na ang Pangulo? Pag-usapin natin yan quick, okay? Pero ito muna. Alright, your perception, my decodes. At this is Pinoy Xer, my backup channel from Pinoy Lens. No? Sana po ay subscribe po kayo dito sa ating bagong channel. Suportahan niyo po ang ating pangalawang channel na ito. At in that way, mag-grow po ito. Katulad ng tiwala niyo sa Pinoy Lens. At this is Pinoy Xer. The only difference is pag-usapan lang natin ang mga nagpo-post sa social media, no? At tayo po ay magdi-decodes sa kanila or sasabihin natin tama ba or okay ba sila or well, mali ito. But anyway, umpisahan po natin ngayon sa nangyayari, no? Lately, hindi naman po ito bago, no? Ang nasa na ba ang ating pangulo ng bangag, no? Si Bongbong Marcos aka Bangag ay ngayon ay balita na sa ospital daw, may mga nagsasabi na sa St. Luke's at meron naman nagsasabi na katulad ni Auntie Claire na siya daw po ay malusog ngunit siya ay in pain. Yeah. At dahil po dyan sa ginawa niyang pagkasabi na siya daw ay in pain ngunit siya daw po ay nagtatrabaho, well, dito po natin malalaman na talagang ang dapat po nating gawin ay kung ano na talaga ang nasa Constitution. Ako'y magsasabi lang ng konti, hindi naman tayo abogado, pero what I'm saying is, kapag ang isang pangulo ay medyo, may sakit o hindi niya magampanan yung trabaho, ay dapat talaga itong hinayupak na to ay magpahinga muna at ipaubaya muna kay ating Vice President Sara. Ang problema lang po, syempre, hindi nila ibibigay ito. Kasi nga, bendalo sila eh. No, simula nung maupo ang isang bangag, no, ay siya po ay walang iba kundi wala nang tiwala or sabihin na natin hindi na sinusunod ang Constitution. Lalo na ngayon ang mga congressmen ay kanyang aso dahil binibigyan niya ng maleta, kaya natutuloy pa rin yung illegal na ginagawa nila na dapat sana ay si Vice President na muna ang uupo muna ang ibig ko sabihin. Pero pagka si Bangag ay gumaling na wag naman sana ay pwede namang ibalik sa kanya ni Vice President Sara ang posisyon. Kasi nga yan naman talaga nasa Constitution and as a matter of fact, hindi naman talaga aangkinin niya ni Vice President Sara. She has her time to be the leader. Pero ngayong alanganin na itong buwisit na to ay dapat talaga pinaubaya sa Vice President sa Constitution natin. And even here sa US, ganyan din. No? Kapag may sakit ang Pangulo, pinagtatrabaho muna ang Vice President. No? And in fact, pareho naman sila sa unity before. So dapat talaga ay paubaya muna ng hinayupak na to kay Vice. Pero syempre, alam naman natin ang nangyayari sa kanilang dalawa. Itong hinayupak na to, pinadala ang tatay sa dahig, pagkatapos ay iniipit nila sa pamamagitan ng impeachment. No? Kaya malabo, kaya hindi papayag si Bangag na ipaubaya kay Vice President Sara dahil nga may alitan ng dalawa at malaking problema. Kaya ang ating pong bansa ay hindi naman nahati. Meron lang namang majorities ang DDS o kay VP Sara, pero itong hinayupak na to, ang balita ko, mga adik lang ang may gusto sa kanya, di ba? Kaya ang problema kasi dito mga parts ay hindi nila bibigay ang pagkakataong ito. At natatakot sila lalo ng mga congressmen at syempre pati sa Senado kung saan ay si Tuta Soto at saka si Pinky Lacson na duwag pala at magaling lang sa dakdak at kuratong balelengay ay hindi nila talaga inilalabas ang katotohanan kung ano na ba ang nangyayari. Alam mo mga parts, no, kung talagang ang Senate na to, which is there are independent body, hiwalay sila sa executive, I think it's about time na dapat ay sabihan na nila o advise na nila ang executive na magpahinga ka na muna at ibigay mo na muna sa Vice President. Ang problema kasi, pag kalaban sa Pilipinas, kalaban no matter what. Kahit pa nasa Constitution niya. Kaya minsan iniisip ko, bakit kailangan pa na may Constitution sa Pilipinas? No, kung ang hindi pala sinusunod ito ng mga katulad niyan. Kaya kayo mga Pilipino, pag boboto kayo sa 2028, iboto nyo yung tao na alam nyo meron paggalang sa Constitution. Nagboto kayo ng Tulfo. No? Ibinalik nyo na naman si Tito Soto. Tapos si Pinky Lacson na nagpadrama pa na unang-unang pag-upo niya pa lang o pagkapanalo pa lang o pagka-announce sa kanyang bilang senator, in-expose niya ang mga flood control na nakikinabang. Pero yung 26 daw na contractor na yon, wala na silang makita. Hindi na maipakita ni Pinky Lacson kasi nga number one na duwag si Pinky Lacson at alam naman natin na sinasampal yan ng maleta ni Bangag. So, ano nga ba ang purpose nila ngayon? Ay walang iba kung hindi ay impeachment. Alam mo problema sa atin, mas kinakailangan nilang ma-impeach pa si Vice President Sara kesa sa nangyayari ngayon, lalo na sa energy, sa oil. Disaster ngayon, hindi lang ang Pilipinas ang apektado rito. Ultimo, ang Amerika at ang ibang bansa, apektado sila rito. But the thing is, our focus right now ay itong Pilipinas. Kitang-kita nyo,
Dito sa Amerika, inaasikaso nila yung dapat nila asikasuhin para hindi mahirapan ang mga tao dito sa Amerika when it comes to gas, oil, or whatever. Especially Americans are really concerned about transportation dahil alam nila na doon tumatakbo talaga ang negosyo when it comes to that. Sa Pilipinas, si Bangag, no, ay hindi talaga parang wala siyang pakialam. No? Hindi niya iniisip yung kalalagyan ng mga Pilipino. Kita mo nangyayari ngayon, may bali-balita na nagbabalak o nangyayari na mawala ng kuryente in how many hours? Maybe 5 hours, 6 hours para raw makatipid. Diba? Pero kung titingnan nyo ang Malacanang, kung saan doon nakatira ang adik ng Pangulo, ay talaga sobra sila sa aircon, sobra sila sa party, sobra sila sa dinner. Ika nga, limitless. O, limitless. Unlimited pala, pambiro. Masyado tayong magaling. So, yung akin lang talaga is this administration doesn't care about the Filipino. And don't think o don't say, lalo na mga troll na, nagbibigay naman ng ayuda ang administration na to. Hanggang ayuda na lang ba ang Pilipino? Wala ba silang binabalak ng parang infrastructure projects o yung mga something na manufacture project na pwedeng pakinabangan ng Pilipino? Iba-iba talaga ang estilo ng mga leader ng ating bansa. Si Tatay Digong, di ba? Si Tatay Digong na lang. Hindi niya gusto yung ayuda. Gusto niya magkaroon ng trabaho ang mga Pilipino para mismo tayong mga gobyerno ay makinabang din. Which is true. Diba? Sa ibang bansa, ganun eh. Dito sa United States, ganun. As much as possible, ayaw nilang bigyan ng ayuda ang mga tao. They want you to work. And then the tax will take care of it. Hindi ba dapat ganun naman talaga? Pero Pilipinas, simula pa noon, gusto nila mag-hear. Ang LPA, di ba? Ayaw nilang umasenso ang Pilipinas. Kasi pag umasenso nga naman ang Pilipinas, wala na sila. Hindi na sila mga kadelihensya. Kaya sa akin lang mga parts ay sana, isipin nating mabuti. Right now, ang focus nila ay impeachment. Impeachment at impeachment. Dahil alam nila na Sara Duterte is unstoppable. Yun ang maganda kay Sara. Ang problema, they're trying to break her. Ginagawa nilang Binay 2.0 si Sara. Pero iba na ngayon eh. Thanks God, meron ng mga social media. At ito nga po nangyayari. Ang akin lang mga parts, mga Xer, no? Para ito sa ating mga Generation X, Y, at iba sa Alpha at all this. Tingnan nyo mabuti ang nangyayari. Tayo mga Generation X, ipakita natin sa mga hinayupak na mga walang yanto na hindi tayo nagpapauto. We are only looking for something kung ano yung tama. Dapat ganun tayo mga Generation X. That's why I called my name Pinoy Xer. It's because of Generation X. Of course, I also want to call the Generation Z at ang mga oldies before Generation X. Tayo mga Generation X, we need to tell them, hey, that's not how supposed to. I'm not saying perfect ang administration last time, 10 years ago, 20 years ago, 15 years ago. I'm not saying that. Pero ito na ang grabe. Ito na ang pinakamasamang administration na nangyayari ngayon sa atin. At lalong kawawa ang Pilipino. Lalong kawawa ang mga OFW din. Di ba? Kaya mga Xer, mga kababayan, sana po, magdasal tayo at ipakita natin sa mga gobyernong bangag na to na mali ang ginagawa nila. The only weapon that we can do for them is ours, Filipino majorities. Ang problema kasi sa atin, hindi po tayo nagkakaisa. May kanya-kanya tayong agenda. Just like what I said to my other channel, Pinoy Lens, yan palagi ang nangyayari. Okay? Alrighty. Hanggang dito lang po and then I will see you again on my next topic. Kung sino man na nag-post. At after this, Pinoy Lens is going to be pop. Okay? Alrighty. Hanggang dito lang po at mabuhay ang Pilipino. Ingat po palagi. Lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Bye-bye.